Test mic. Hi, what's up guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another video reaction video. And this time, I'm gonna talk about Flip Top, Mot Sorgenio versus Lipcram Jonas. Huwag niyo kalimutan guys na mag-like muna dito sa Flip Top. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa Flip Top. Ganun pa man guys, ito nga pala ay requested ni Glenn Del Yoma. Sabi niya, like nyo to kung gusto nyo ng Mot Sorgenio versus Jonas Lipcram. Mot Sorgenio versus Jonas Lipcram. Tapos sabi niya, Mot Sorgenio versus Jonas Lipcram, boss, sobrang solid na battle. Sunod-sunod yung comment niya, ni Glenn Del Yoma. Sabi niya ganun. Anyway, ganun pa man guys. Maraming salamat sa mga dito ba nakaantabay sa mga reaction video natin. Hindi ko alam paano tayo napunta sa Flip Top, but kahit ano bang request niyo, gagawin natin yan, ganun ko kayo kamahal. Ganun pa man guys, sana habaan nyo lang yung pasensya ninyo at pangunawa ninyo, lawakan ninyo. Huwag kayo magagalit kung hindi nyo naman kamag-anak yung tao, hindi ko sila inaatake. In-explain natin yung facts, meaning at message, yung facts ba, kung meron bang facts na sinasabi nila, yung meaning ng sinasabi nila at yung mensahe nila doon. Ganun pa man guys, please, mag-subscribe kayo, i-like, i-share nyo yung video. Kung di nyo naman i-share guys, i-like nyo na lang para ma-recommend at tumami yung subscribers natin. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa akin guys at i-hit nyo yung notification bell para kahit paano ganahan ako mag-react. Kasi para dumami din tayo at makahabol ako sa mga ibang mga reactionist na malalaki yung mga subscribers. Ganun pa man guys, malaking tulong na yun sa akin. Ganun pa man, bigay ko lang yung pedigree ko, music producer in California, I'm an audio engineer at the same time, master hypnotherapist, I'm an master practitioner, I'm an applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Tapusin niyo yung video, Mot Sorgenio versus Lipcram Jonas. Tingnan nga natin ito guys. Hindi ko alam bakit nandiyan yung account ko. Flip Top mag-ingay para sa parating na laban. Hey! Yo, freestyle pa lang lahat mga to, mga kalaman. Pagkat nandito lang yung boy Plan Motif, freestyle lang lahat ay sumasabit. Palag-palag lahat magigiba, kahit anong sabihin nyo lahat inadaga. Ang public speech, sige, saan ba ang pangagawa? Tulong, reka ka lang. Yun na nga, polo pa. Ganon, bawal mo ka, pahalal. Kakayo ko sumamo. 5 years ago to TIUTL Makati. Yo, listen. Aha, it's your boy Plan Motif. Hey, yeah, may mga letra. Pati ako na ma-freestyle na rin. Bilisan ko na guys, kasi mahaba ito eh. Huwag pinatahin. Ano na yun? Tanig mo. Malapit na MCs ng Pilipinas. Flip Top all 9, day 2, paglaban-laban ng gabi. Dito pa rin, TIU Theater, Makati Cinema Square. Silipin niyo to para sa lahat ng mga iba't ibang events na pinapost nila sa page nila. Marami yan, iba't ibang genre, pati na rin yung mga performance arts at kung ano-ano pa. Flip Top mag-ingay para sa parating na laban. www.fliptop.com.ph. Guys, hintayin ninyo guys kasi kaka-upload ko lang nung laban ni Mot tsaka ni Sixter tapos na Apex. Hintayin nyo lang guys kasi sa umpisa ng pinapanood nyo wala siyang sound kasi nga nagre-render pa rin siya. Chine-check pa yung kung meron akong tawag dito copyrighted na music. Kaya minsan yung mga intro ng mga artist tinatanggal ko na kasi naka-copyright tayo guys. Imbis na mapapanood nyo, tinatanggal yung sound. Tinatanggal yung buong sound ng buong video. Dahil sa copyright music. Kaya importante na hinihinto ka na pag doon. Tuloy natin guys. Yan, may online na rin. Plug ko lang guys, doon sa description nandoon yung channel ko, yung personal na channel ko. Check ninyo yung bago kong kanta pa ulit-ulit kasama si Sir Joshua Marie. Sana ma-appreciate niyo. Kung gusto niyo akong marinig kumanta, kung gusto niyo akong marinig mag-rap, retired na ako guys. Almost 20 years ago na yata. So, hopefully, ma-appreciate nyo pa rin yung mga gawa ko nasa description. Di man ako ganun kagalingan, pero makikita ninyo na meron talaga akong ginagawa. Dati pa lang meron na. Ganun, gawin natin guys. Marami pang iba't ibang segments. Rest in peace kay Jeric aka D-Tech. Shout yanig mo. At ito, ngayon lang tayo magkakaroon ulit ng ganitong laban. Sa kanan ko, representing Cavite at Baguio, magigay para kay Mot at Sorgenio. Sila nga pala, isa buhay finalist. Alam niyo na yan. At sa kaliwa naman, magigay
para kay Jonas at Lipcram. Shoutout nga pala kay Kagawad Senki ng Bamboo Organ, Tropang Cristeta, Tan City, kay Boss J, Stas Mayo Philippines, Jeff Pistato, kay Boss Emil, kay Boss Pao Ponce, kay Sneaking Saraiban, DNK Records, kay Sir Dino Jeff. Shoutout nga pala 3JS, ang mga kay Boss Emil Martinez, Boss Paul Ponce, Boss Ea Ramos, Bugel Lianza, Boss Jericho ng Philips League, Miguel Bibing, Michelle Miranda ng magkasama, Papa Boss Clothing, Floating, kay Crystal May Chagoso sa asawa ko, at kay Madam Queen Catalea, tsaka Sneaking ni Boss Pat, at saka sa... Teka lang. Pamasko ko lang to sa mga sumusubaybay sa Flip Top. Para sa inyo yan, tol. Monopod. Juice. May maagang suhol si Lipcram. Joke lang. Mga tropang bulag. Contact lens. Nananong kwentos, Jonas at Lipcram, pinili na mauna. Sureño at Mod, tig-3 minuto. Ayun na natin countdown tournament natin. Sa wakas, ang inihintay na ng marami ay mangyayari na sa ahon na yung magkalaban dati nagkampi na ng di naglaon. Teka pare, ako lang dapat magsasalita nun. Aba dyan ako, Ba't kaya si Sir Henry, everything na gagawa siya ng bara para siyang tatakbo. Gumagano siya palagi. Tingnan niyo guys, para siyang tatakbo. Tingnan mo. Yung kamay ni Sir Henry. sa wakas, ang inihintay na ng marami ay mangyayari na sa ahon Sorry guys, na yung magkalaban dati nagkampi na ng di naglaon. Teka pare, ako lang dapat Parang tatakbo siya. Sir Henry. Hostel niya lang talaga yun. Sorry guys ha. Dami ko napapansin. Tuloy natin. Aba ng tama? dapat magsasalita nun. Aba dyan ako, hindi sang-ayon. Huwag mo nga akong pinapangunahan, gago, rumispeto ka sa champion. Finalist pala siya pareho. Parehas pala tayong champion, mauna ka na. Ahon, game! Di porket tinapat kayo sa amin mga gago, pwede na kayo mag-feeling palaban. Trip lang namin na mag-ensayo at ito ang matipid niyang paraan. Kasi kung usapang TF Lipcram, yung sa'yo hindi pa malaki. Saka yung kasama mong dulen may discount. Disabled ka kasi. Pero Ang gandang one-liner yun kasi sinabi niya agad direkta, Lipcram yung TF mo maliit. Tapos ito naman kasi duling kasi meron kang disability. Which is true kasi yung mga tao may disability, meron sila palaging discount. Meron kasi silang discount. Minsan pa nga libre sila kasi meron silang disability. Kung makita sila sa government. Yung iba nagpapanggap na lang na disable para meron lang silang kita sa government. Tuloy natin. usapang panapat sa amin, hindi kayo ang best MC. Kasi masyado pa kayong slow, parang nakatake ng LSD. Kaya parang laboratory journal lang tong binigay nyong enemy. Kasi gagamitin lang namin tong LJ para gumaling sa chemistry. Okay. Si Jonas ay galing daw sa Bible at Maganda yung ginawa niya dun kasi sabi niya lang, journal lang tong binigay nyong enemy. Kasi slow, parang nakatake ng LSD. Kaya LSD drugs yun guys eh. parang laboratory journal lang tong binigay nyong enemy. Kasi gagamitin lang namin tong LJ para gumaling sa chemistry. LJ, LeBron James. Yan. Para gumaling sa chemistry. Yan. Si Jonas ay galing daw sa Bible at niluwal daw siya ng isda. Hindi ko alam yun kung yung LG na binabanggit LeBron James. Tuloy natin. Kaya pala yung dalawa niyang eyeball ang laki ng agwat sa gitna. Gago talaga to si Sir Henry. Magaling naman to si Sir Henry. Hindi ko alam ba't nakikailan pa siya sa issue ng mga donggalo. Dapat hinayaan niya na lang. Yun, mag-focus siya dyan sa career niya. Tapos isita ko po tuloy si Sir Henry. Kasi nag-reaction ako sa niya, sa ginawa niyang hapunan which is nakakabastos naman talaga sa mga datihan na nanahimik. Nanahimik kasi yung donggalo, may sarili silang fanbase, may sarili silang movement. Kayo rin naman bilang battle MC, may sarili kayong movement, may sarili rin kayong Ang problema lang, syempre mag-isa lang kayo. Yun lang yun. Walang sumusuporta sa inyo kasi wala kayong kinabibilangan. At least meron kayong mga grupo-grupo na kesyo. Wala na, nasita ko lang ito si Sir Henry. Pero hindi ko sinasabi buong pagkatao niya. Yung behavior lang na ginawa. Yun lang naman yun. Aside from that, wala naman akong issue sa kanya.
Ganon naman kaya nakakatawa din to pala si Sorhenyo pag lumalaban. Tuloy na. Na-appreciate ko kasi napapanood ko na ngayon. Tandaan nyo guys, wala akong galit sa mga MC. Wala akong galit. Pag meron akong nakita sa pag-uugali at sinabi nila, yung sinabi lang nila, ihiwalay yun sa pagkatao nila. Kaya yung iba, nagpapanik na akala nila, galit na galit ako sa mga artist. Hindi ako galit sa mga artist. Nasa tama lang ako. Kung ano yung sinabi nila, tinatama lang natin. Kasi salita lang naman yun, di ba? Behavior lang naman yun. Pwede naman yung baguhin. Tuloy natin. Yo! Kaya nga minsan na akong nabigla. Kasi yung mata nito nasa Gedli. Kaya pala pag nag-chat-chat to sa FB, akala mo nagse-selfie. At Michael Jackson ng Pinas, ulun! Napakadami mong padali. Paano ka naging Michael Jackson kung sa stage, pumipiyok ka lang palagi? Pues ako na bahala magligpit. Malinis magtrabaho to sa laban. May kasama pa akong matinik na talagang smooth criminal yung galawan. Kaya tong Michael Jackson tagilid. Kaya pala, si Mot panay ganun, tapos si Sorhenyo gumagano na yun. Parehas sila ng style. Hindi ko alam, parehas sila magtatakbuhan. Puta na yun. Nausukan tuloy ako. Puta na. Yung usok, punta sa akin guys. Usok. Kasi parang mga ngarera si Mot, tapos tatakbo din si Sorhenyo. Tignan nyo guys. Ayun. Kasama pa akong matinik na talagang smooth criminal yung galawan. Kaya tong Michael Jackson tagilid. Parang lalangoy. Ayos naman yun, wala nang problema doon. Kaya nakakatawa lang pag nakikita mo na talaga. Tuloy natin. Okay din yan, tagilid si Michael sa akin Jackson. ang yung best man, pero wag mo sanang dibdibin. Nautusan ka lang ni Shernan tuwing may kasiyahan at piging. Tagabili lang ng anak tong banlag. Kaya nga nalaman ko na din na kaya Michael Jackson ang bansag, laging pinapabiligin. Wow, Billie Jean. At ikaw, Bars yun naputukan si si Jonas. Banlag ba si Jonas guys? First time ko lang mapanood ito, nakakatuwa naman pala tong laban na to. Tama, papahaba tayo. Manahimik na nga lang ako, daldal ko pa naman. ka dito. Like ko nga muna. Sa pagsulat, huwag kang ang feeling progresibo. Di ka naman most improved na player. Kakutis mo lang si Oladipo. Bumubuga ako ng apoy parang dragon. Yan ang mga baray na useless. Baka how to train your dragon kasi nga maitim na toothless. Obvious naman, si Lipcram, nakapostisyo siya. Obvious naman yun. Obvious yun sa mga tao na nakapostisyo na yung bibig nila parang flat yung kasi nakalagay lang yung ngipin. Wala naman problema dun guys eh. Wala naman problema kahit nakapostisyo guys eh. Okay lang yun. Kasi at least nagtatry sila na i-improve yung mukha nila. Diba? Na kahit pa paano, may mga tao kasi meron kasi tayo tinatawag na political correctness eh. Yung hindi mo tanggap unless naayon sa society. Diba? Minsan, papasok ka sa school tapos hindi ka nakabihis na pang school, parang dinidiscriminate ka na. Merong political correctness na nangyayari na sa sociedad natin, para matanggap ka, kailangan mo na ganito, may standard kang ganito. Kaya yung iba talaga, nagtsatsaga, nagbibigay ng effort para matugunan yung pangangailangan ng society, para hindi sila ma-discriminate. Ang tawag din doon, sabayan naman kasi yun eh. Siyempre, husgahan ka ng mga tao. Sabihin nila, magpakatotoo ka, ilabas mo yung sarili mo. Hindi naman pwedeng humarap ka sa tao na bungal ka. Di ba? Siyempre, kaakibat ng magandang pag-aayos, yung hygiene mo, yung magandang at presentable ka. Siyempre, sa iba, bibigyan ng negatibo yun. Pero sa akin, positibo yun. Bakit? Kasi nakikita mo na nag-i-improve yung tao. Hinahayaan nila na maging maayos sila, representable sila. Gusto nilang ayusin yung pagkatao nila. Nilalagyan nila ng ngipin yung sarili nila. Kasi mali mo, meron kasi mga tooth decay guys. Bata pa lang tayo, mahina yung wala tayong masyadong nakuha na vitamins o mga minerals na pangailangan ng katawan natin. So, minsan yung ngipin natin hindi maayos. Ako dati guys, sungki ako. Ang ginawa ko, kumuha ko ng Invisalign. Yung Invisalign kasi, sa mga doktor, kinakabit yun eh. Tapos, so the whole year naka-Invisalign ako, kaya ganito yung ngipin ko. Pero lagi ako naka-Invisalign guys, kasi para madiretso siya. Kasi sungki ako dati. Ganun pa man guys, yun, hindi maganda, sa akin tumatak ko sa isip ko, gusto ko lang i-share sa inyo, na hindi naman masama kung may postisyo ang isang tao. Kasi, required naman sila sa sarili nila na ayusin yung sarili nila at buhay nila para maging representable sila sa iba. At yung iba na mga tao na hindi sanay sa sosyedad na merong, limitado yung pag-iisip na parang kadiri naman to, bungal, parang ganun, ayaw makipag-usap.
at least nakapag-adjust sila na meron silang ngipin, presentable silang tingnan. Pero yung iba kasi kinukutya yun eh, which is okay lang din naman kasi ibig sabihin din naman nun, sa bayan nga, tulad ng sinasabi ko, two-way street, na baka hindi mo inaayos yung kabataan mo, hindi ka nakikinig sa magulang mo, kain ka ng matamis. So, parang sinasabi ng iba na pabaya kasi. Pero at the end of the day, guys, saan ka ba gusto pumunta? Sa positibo ba o sa negatibo? Gusto mo bang negatibo lagi sinasabi mo? O positibo yung tingnan mo sa isang tao na nagpapaayos ng sarili nila? Kasi pag lagi, puro ka negatibo dahil pabaya ka, ganito ka, negatibo kasi yan eh. So, tanggalin mo yun sa isip mo. Lagi ka dun sa positibo, inaayos yung sarili niya. So, pero dito tayo sa idea na to na ginamit ni Mot, yung idea na toothless siya, magandang baro yun. Pero sinasabi ko lang guys na iwasan ninyong mangutya, iwasan ninyo na, pero sa laban na to, exempted naman yun. Pero sa mga nakikinig lang guys kasi tandaan nyo palagi, we're human being, we're trying to excel on every field. At the same time, para kahit paano, hindi lang tayo basta matanggap, pakinggan din tayo, di ba? Kasi may mga tao talaga na i-discriminate kapag hindi okay yung itsura mo. Tuloy natin. Pero wag ka, hindi na yan nangingilo. Malamig man yung inumin kung iisipin. Bakit mo nasabi? Tingnan mo naman kasi, may jacket na yung ngipin. Pero seryoso, Okay. ginagaya niya lang naman si Looney, pero wala pa tong bigat. Oo, ikay tinatawag lang na MC, kasi nga Marlon Capicat. Okay. Kamukha mo lang si Looney, pero yung letrahan mo, badang. Kung usapang lyricismo, gago wala ka pang alam. Pagiging Looney mo parang cellphone, nagawan China lang naman. Kasi nagaya mo yung itsura, pero di mo nagaya yung laman. Pati yung ano nila, yung gano'n ni Mot at saka ni Sorhenyo, pareho na rin, tignan nyo guys. Para na silang sumasayaw kasi very synchronized yung movement nila. Tignan Ang nyo. laman. Kasi nagaya mo yung itsura, At may pero kamay. di mo nagaya yung laman. Laman. Para siya sumasayaw. Para siya may dance choreography. Pinakinggan namin mga kanta netong Jojo. Oras namin nasayang lang saglit. Kasi ang pangit ng linyang tono, tila nasayang lang yung beat. Dami ng kanta netong Bobo, pero kahit isa walang nag-hit. Kaya nga tinawag ka na Jojo kasi kanta niya ang weak. Jojo At saka Week. halatang sismagang yung... Big props doon. Putang ano. Meron kasing kanta si Jojo eh. Casey and Jojo. Ang title ng week. I get so weak and manic. Tinapi, sir. Huwag mo na itanggi leche. Nabaril si Jojo. Oh, patay si Jonas. Ito namang isa, manaluni yung caliber. Pati multi, etc. Kahit matawag kayo na kapier, basta sumikat, pwede na. Kaya nakagat yung break na parang caliper dahil sa pagiging replika. Mas walang panama yung mga bara nyo na puro sa jokes lang nakabase. Laban sa mga bara naming may metaphor, wordplay at humor ang atake. Kaya kami diyang nakakaabante. Parang gulong ng bisikleta ang mga sulat namin pare. Kasi bawat rounds nakapaloob yung mga linyang pambalanse. Okay. Pati na nasa Nike. Magandang bagay din yun at reference, no? Tsaka very creative. Kasi sa gulong ng bisikleta may mga lines dun eh. Para mag-balance yung gulong. Tama naman yun. Tuloy natin. Tournament pa rin kami dito sa gabi na dinadaos. Kasi may isang pares kaming ikakahon na parang freebie na sapatos. Kaya pa ay magpapantay. Wala nang gugunitain kung Pasko ang inaantay. Ito ay magmumukhang undas pa rin kung saan may dalawang patay. Magkaparehas na ng style si Mot at si Sorhenyo dito 5 years ago. Tsaka na naman, punyeta ka! Ano na naman ginawa ko? First mo na naman, react mo pa. Tay! Mas na naman ako gago talaga. Tignan natin si Lefron at John. Game? Sinabihan mo akong tuling. Dapat nga bumilib ka pa. Dahil ako lang ang taong may kakayahang makipag one-on-one sa dalawa. Oo, duling yung kakampi ko. Discounted yan, syempre. Pero alam mo, advantage namin, yung TF niyan, doble. Oh, big props din yun, ha? Tapos putang ina, nagsama pa mga panggap,
Ano ba sinabi niya kanina? Billie Jean! Putang ina mo, magnanakaw ka na lang, ninakaw mo pa yung linya ni Mab! Putang ina ka! Ayun ka! Pero game! Meron pa! Puro lang daw ako pagpapatawa. Ang sinisigaw ni Mahangin. Hinahanapan niyo ako ng bars, bakit? May pinatago ba kayo sa akin? Game! Okay. Intro lang. Lahat ng pabor binigay na namin. Pero di ko sukat akad... Maganda yan kasi in-stabilize nila yung round ni Mot at saka ni Sorhenyo. Sa pamamagitan ng ginawa nilang pag-rebat doon na stabilize, na wala yung intensity, parang naging stagnant siya. Tuloy natin. Lain na sa Facebook, mandadaya pa to. Kasi nandito yung tira ni Sorhenyo at ni Mot to be able na makakatch up kagad si Jonas at saka si Lipcram. In-stabilize mo na nila yan para at least yung energy nila kaya nang tapatan kagad. Tingnan natin. Pinipredict mga lines namin. Pinupost, tapos yung caption, aping-ape. Ano pa bang pabor yung gusto nyo? Twice to beat kayo o mag-freestyle na lang kami? Kasi gahol na raw sila sa oras. Kaya yung linya namin, gusto nilang ipatabas. Kasalanan ba namin yun? Sa bagay, meron lang kayong utak ng mandaraya, Pero pero wala kayong puso ng kampiyon. Okay. Kaya sa ginagawa ninyo, isa lang yung pumasok sa akin na kaya naming tapat. Nag-stick yun na. Meron kayong utak na mandaraya pero wala kayong puso ng kampiyon. Nice yun. No wonder nakuha yun ni Mot nung nilaban niya si J Black. Nung kalaban niya si J Black. Utak ka lang ng ganito kasi wala kang, puro ka puso kasi wala kang puso ng ano na. May sinabi siya kay J Black yung puso ng, kaya puro ka puso kasi wala kang utak ng parang ganun. Ang inyong galing kaya nangilag kayo sa amin, ahon. Okay. Balikan nga natin guys, sorry. Diba ito si Kaya sa ginagawa ninyo, isa lang yung pumasok sa akin na kaya naming tapatan inyong galing kaya nangilag kayo sa amin, ahon. Okay. Diba ito si Mot? Ano nga pala yung titulo nito? kampiyon. Eh itong si Sur. Kangkong. Gago talaga to siya. Okay pala si Jonas ha. Oo, kangkong. Kasi ikaw yung bote ng Hinebra. Baliktarin nyo ng mga ibabaw yung demonyo to sa gera. Alam mo ba? Minsan ko nang ginawa yun. Pagbaliktad ko ng bote ng Hinebra. Manibabaw ba yung demonyo? Yung alak na tapon. Okay, next set. Champion to nung nakaraan. Champion ng sunugan. Ha? Champion ng sunugan? Ulul. Ulul. Alam namin yung katotohanan. Nahatiin nyo yung premyo at ibibigay sa iyo yung laban. Kaya isang malaking kabulaanan. Ay, wow. Huwag mo kaming niyayabangan. Binigyan ka lang niya ng karangalan para di ka namin mabutasan. Seryoso? Seryoso? Tumanggap ka ng kahihiyan dahil lang sa sulsul neto? Patunay lang na si Nobita ang madalas mauto ni Sorneyo. Kaya mas Oh, masarap. wow. Kaya mas Very convincing yung ginawa ni doon ni Lipcram doon. Shit, nabombahan si Sorhenyo tsaka si Mot. Damn. Ang laki ng bagay na sinabi nila doon. Shit. Si Nobita. Susan ni Sorhenyo. Ang ganda ng rhyme scheme papunta naging champion. Ang ganda ng pagkaagawa doon. masahol pa sa pirata. Ang iyong napili, kaya mas masahol pa sa pirata. Ang iyong napili, nagalawan. Para kang vendor ng flip-top CD sa Baklaran kasi nagbebenta ka ng laban. At speaking of laban, di ba sabi mo nung Wow, na-expose na sila dun. Wala na si Sorhenyo at si Mot, landslide ng first round nila. Very convincing yung ginawa ni Lipcram at Jonas dun. Talo si Mot. Alang kwento yung kasasayaw nila ng ganito. Wala, guys. Wala pala. Benta lawan pala to si Mot at Sorhenyo. laban nyo, kumampi ka na lang sa king para may chance ka pa mag-champion. Anong kala mo, astig? Thomas at Lebron James ng Cubs, malamang hindi rin yan mag-click. Kasi di mo ng finals, bad trip kayo sa isa't isa. Kasi yung misis mo, dinamay niya. Yung kabit niya, dinamay mo. Tapos nagsama pa to, paano naging solid yung tandem ninyo kung nagpaplastikan kayo? Kaya parang istorya ni Magnifico ang pagsagasa namin sa bet nyo. Siguradong may mamamatay na batang henyo saktong Disyembre din ngayon. Ang ganda ng tiyempo, may igurot ding mamamatay Tulad ni Marquisielo! Tila suntok ni Juan kay Congressman, mga patches naming hinubog.
Kahit pagitan lang ay inch, basta tumama to sa chin, may kampyong matutulog, kaya pasensya na sa Barrio Verde. Bars din yun na, one jab, yung 1 inch chin. Kasi sa chin kasi guys, mayroon kasi mga nerve dyan talaga naalala ko nung nagbaboxing ako talaga guys. Mga 2 years kasi pang exercise lang naman. I see boxing as an exercise. Hindi ako masyadong yan guys. Kasi black belt na ako so hindi na ako masyado masakit na yung mga tuhod ko, nakakuha na ako ng mga medals. So I'm done with martial arts. Dito sa Amerika hindi na yung tinitignan guys martial arts. Dito talaga kailangan may baril ka. Kaya, tsaka, alam mo yung batas. Pag sinapa ka dito, isumuna ka agad. Huwag ka ditong mauuna, huwag kang mananakit. Yun lang doon. Bawal mo sila hawakan, bawal mo silang tapikin, bawal mo silang lapitan. Ganun. Marami ritong batas masyado, guys, na pinoprotektahan yung mga tao. So, dyan sa Pilipinas, makapagbanta pa kayo. Makapagsabi ka pa na, papatayin kita, gugulping kita, abangan kita. Hindi mo pwedeng gawin dito yun. Hindi pwede. Threatening na kagad yun. Felony yun kagad, guys. Kaya mag-iingat kayo. Pag dito sa Amerika, maraming mga Pilipino na wiwindang. Kasi pag batas dito, guys, batas talaga. Hindi ka makakaligtas. Magkamali ka lang ng sinasabi mo. Diyan sa Pilipinas, masyado kayong na bibigyan ng chance na magkalat-kalat pa diba? Magbabanta kayo, papakita niyo pa yung ninyo. Aabangan nyo pa. Minsan, di pa kayo nahuhuli dito. Lahat ng establishmento may camera. Kahit ultimo yung stoplight may camera. Yung pedestrian may camera. Yung mall may camera. Lahat. Kaya pag nakita ka rito, unless super cover ka, para ang ninja, hindi ka mahuli. Pero dito guys, makita, pag naano ka rito, hindi kasi humihinto yung batas dito guys. Once na may kaso ka na, automatic na yun. Tuloy natin guys. Bato nyo'y mag-aagapi, kaya L. James, alam mo na, pahinga ka muna ngayong gabi. At ikaw naman, Benjamin Button, ang sarap mong tawanan ng malakas. Puta, 21 years old, pero yung pangalan niya, Tomas. Buti ko nang mailawa yung iniinom ko. Buti nalunok kapag gago talaga dyan. Please talaga to. Try natin. Tomas pangalan mo, di mo pa sinulit, ang gagago. Nahiya ka pang hinayupa ka, hindi mo pa ginawang Donato. Tangina yung edad mo pang millennial, tapos pangalan mo pang senior. Puta, Kabading. So ano ka ngayon? Millennial citizen. At di ba sabi mo kay Sorhenyo, tinuring kitang rapper bilang brother. Ano daw? Baka tinuring mo siyang brother. Bilang rapper. Yan ang napapala mo, tol. Sige lang, Mot, push mo yan. Baliktad pa mo. Ito naman sabi. Kasi sabi, tinungan kitang rapper dahil ano daw sabi niya. Nabaril si Mot, guys. Wala, tayo. Tayo sinabi dito diyan. Bilang brother. Ano daw? Baka tinuring mo siyang brother. Bilang rapper. Yan ang napapala mo, tol. Sige lang, Mot, push mo yan. Baliktad pa more. Ito naman sabi niya, hindi na daw kayang baliktarin yung Marlon kasi hindi na yun normal. Yung banat mong yun, aking nabistuwak na huli. Tanginan to, magnanakaw na lang ng ideya, doon pa sa album ni Looney. Tangina, kaya i-search nyo, I am normal. Yun ang ebidensya kong panglaban dyan. Hindi lahat kaya nyong baliktarin, sur. Lalo na yung loyal fan. Kaya yung tandem namin, sakto lang. Yung lalim at yung... Loyal fan. Bars yun ha. Ang ganda din nun kasi ni-establish dun ni Jonas at saka ni Lipram na loyal fan sila ni Looney. At alam nila yung bawat ginagawa ni Looney talaga. Tuloy natin. Lalo na yung loyal fan. Kaya yung tandem namin, sakto lang. Yung lalim at yung... Kaya yung tandem namin, sakto lang. Yung lalim at yung babaw. Yung tandem nyo, sobrang lakas. Mangopy at magnakaw. Bars mo na, react mo pa. Ha? Nakuha nyo pa yon, nakagatin. Yung linyang yon, dinuraan na namin. Kay Sibil at kay Dilim. Kaya itong champion nyo na bata, Galawang baby ama. kasi kailangan pa magnakaw para magkabara. Kaya sige, iribat nyo na. Mga linya naming binato. Pero magaling kayo sa baliktaran, di kayo magsasabi ng totoo. Sa tingin ko, ang pinaka-the best na ginawa sana ni Lipram at Jonas, sinati nila yung mga atake nilang ganyan first, second, and third round. Kasi sa tingin ko, nabigay na nila lahat ng mga issue doon sa first round eh.
which is style din naman ni Lipcram yun. Hindi ko pa napapanood si Jonas, pero sa tingin ko yung first round nakuha na agad ni Lipcram at Jonas. Pero hindi ko alam kasi parang lahat ng angulo na mabigat nasa first round na ni Jonas at Lipcram. Hindi ko na alam paano sila atake ng second round and third round. Tuloy natin. Yun ang napansin ko kasi yun yung angulo na maganda talagang tira sa kay Lamot at Sorhenyo. Pero tingnan natin yung second round. Ang ganda yun, ha? Pakalinis. Tangina, sabi nga loyal fan, pues may kalalagyan. Mamamatay itong loyal na fan na para bang si Stan. At ikaw, talagang matatapon yung gin kasi iyong tinaob. Pero speaking of alak, mamamatay kayo na parang uminom ng lambanog. Okay. Oo. Hindi niya naman din, talagang deserve niya yun. Kaya siya nagkampiyon. Pinupuna mo pa porket hanggang round 1 ka lang doon. Okay. At tinitira pa yung tandem namin. Akala niya yung angulo niya banayad. Inggit ka lang kasi niyaya mo siya noon kaso di naman siya pumaya. Okay, big plus, ha? Pero maiba tayo. Nakasama ko tong si Jonas dun sa Baguio. Nagyayaki na wangod ang kadiri. Akala ko magpapatato, magpapahawak lang pala ng TV. Wala nga nakasama ko sa hotel. Alam mo ba nangyari suto? Binaklas yung pustiso, winisikan ng ambipure. Nung nakita ko na kung paano magsipilyo, akala ko nagmamanicure. Puta, nabaril na naman si putang Lipcram. Matay si Lipcram. Tuloy natin. Pero ang sabi niya kay Fruz, dala ko'y apoy at patibong, kaya sunog tong masamang damo. O di ba pare ang galing niya? Ngayon anong pakiramdam na nagwagi ka dahil sa pinagamit ko na linya? Oo, pinahiram ko lang ng bara to. Para yung sulat niya pala rin. Ironic na ikaw tong mukhang Arabo, pero ikaw tong nanghihiram sa akin. Oo, mukha kang Bombay na... Oh, shit. Ayun na, landslide yung second round. Ang ganda, napaka-perfecto ng pagkakagawa ni Sorhenyo ng baran niya. Sana matutunan kayo sa ginawa ni Sorhenyo sa part niya. Ang ganda ng ginawa niya doon. Very intelligent ang pag-aagawa. Napasok pa niya yan. Ang galing niya. Ngayon anong pakiramdam na nagwagi ka dahil sa pinagamit ko na linya? Tumakas yung status ni Sorhenyo doon. Tapos bumagsak si Lipcram. Oo, pinahiram ko lang ng bara to. Para yung sulat niya pala rin. Oo, pinahiram ko lang ng bara to. Inusig niya muna si Lipcram, tapos kinuha niya yung atensyon ng mga tao. Nagkaroon tuloy ng connection kay Lipcram at nagkaroon siya ng connection sa mga tao. Ngayon, tignan niyo kung paano, gaano ka-convincing. Ironic na ikaw tong mukhang Arabo, pero ikaw tong nanghihiram sa akin. Bars yun, man. Kumunek siya kay Lipcram, kumunek siya sa audience, tapos sinabi niya yung proof. Ang laki yung bagay. Merong Trinity dun. Trinity. Takahusay. Nabombahan si Lipcram. Yun ang makakabangon yun sa second. Hindi ko alam paano mababala to siya. Talag natin. Oo, mukha kang Bombay na palaging bilad. Na maraming libag. Kamukha mo yung kinarati ni Looney sa From Saudi with Love. Looney na naman? Dapat lang. Para tumatak dyan sa bungo mo. Kasi puro gaya ka na lang. Di ka na nagbunga at natuto. Ito yung Bombay na pag nag 5'6", manulugi lang siguro. Kasi mukha namang wala ka ng interes pa na tumubo. At ikaw, yung Bombay. pagiging champion mo kumpat. Bombay, tubo, interest. Ang galing din. Magkakasama yun sa pautang, interest. May tubo ka, utang, di ba? Para sa amin, halatang malayo ang agwat. Gandang Kasi rhymes may yun. kahati ka doon si J. King at saka trials lang yung cup. Binigyan ka niya ng kahati sa kampyonato, kalahating champ lang sapagkat napansin ni Arik na di buo yung mga laman mo at sangkap. Pero kahit tinalo mo na si J. King, walang nagbago sa yung rango. Gladiator ka pa rin, pinaglaruan lang ng Romano. Kaya mahina tong si Jonas. Kay Invictus nga na Olats. Ang daming spoiler guys na sinasabi dito. Mga laban nila nung paso, parang pag pinanood ko na, parang wala nang effect. Kasi alam ko na kung sino nanalo, di ba? Tulad niyan, laban ni Jonas at Romano, si Romano na mananalo kagad. Alam na, obvious na kagad. Naig nung nagpa-vibrator, halatang mahina sa performance.
At sa isa buhay, sabay pa yung sumali. Pero laglag sa simula pa lang. Kaya sino to? Mga pabibo lang? Hanggang round 1 lang palagi, mga pamangkin yata ni Badang. Kaya pala wala silang titulo. Tito lang. Tapos mga puro pa yung patawa. Ganyan talaga pag medyo bobo. Kaya hindi kayo nananalo, hindi nyo kasi siniseryoso. Ang lalakas pa man lahat ng kalaban, akala mo kung sinong gwapo, okay lang sana yung ganyan kung walang diferensya yung mukha nyo. Tsaka di nila kayang makipagsabayan sa mga linyahan na siksik. Kaya yung round sinahabaan, yan ang kanilang pasimpleng cheat. Pero anong pakiramdam ng overtime ini-skip kung pag-upload naman ng laban yung rounds nyo ini-skip? At kung nananalo kayo sa bahay katay, pues dapat yung mapagtanto. Dito ibang diskarte at salakay, salita mismo ang pambayo. Kaya kung sa may beat kayo nasanay sa amin ang laro na to, magaling kayo sa bahay katay, abadon na lang kayo! Shoutout kay Abadon, ang lakas nun, no? Kasi pinakita na hindi naman kayo kailangan. Mahusay din. Very self-explanatory pero ang ganda ng pagkakagawa. Kami! At yung sinabi na kanina, kami, 2 beses naglaban sa torneo, pero hindi nyo masisisi. Kahit pinaghahatian yung papremyo, at least naghahandang maigi. Kaya delikado ang kalagayan nitong mga kalabang easy-easy. Kasi pag sabay na kaming lumaban, siguradong merong 50-50. Masisisi. Kahit pinaghahatian yung papremyo, at least naghahandang maigi. Kaya Hindi maganda sinabi ni Mot doon. Pinaghahatian niyang pa-premyo, ibig sabihin, nag-agree siya na mayroong lutong laban. Kaya na-deserve tuloy ni Lipcram, na-emphasize tuloy at na-supportahan yung round ni Lipcram at Jonas. Mas lalo tuloy tumatak yung round 1 nila Lipcram at Jonas. Kaya I'm glad na sinabi ko na panalo si Lipcram at Jonas sa first round kasi inaccept dito ni Mot eh. Ayun, Na kanina, kami, 2 beses naglaban sa torneo, pero hindi nyo masisisi. kahit pinaghahatian yung papremyo, at least naghahandang maigi. Kaya delikado ang kalagayan nitong mga kalabang easy-easy. Kasi pag sabay na kaming lumaban, siguradong merong 50-50. Pinagarian namin 2 liga sa 2 magkasunod na season. Lahat ng nagbantay taob para nagbasketball si King Kong. Kaya inyong mga sulat ay Malabong pumantay, panis yung duo nyo sa aming duo na pang do or die. Okay. Ilang second round. Ang hina ng mga banat nyo. Lalong-lalo ka na dudong. Yan ba yung kampiyon? Puta, pinagbabasketball si King Kong. Kampiyon ba yan? Puta ba yan ang champion o hindi? Tapos ikaw, ang sweet mong kakampi, pinagtatanggol mo siya. So, aminado ka pala nung sunugan, nakalimot ka ng linya. Sige, paniwalaan na lang natin kung ano man yung sagot niya. Magsasabi na yan ng katotohanan. Di na yung bulaan kasi yung champion may joke na. At ikaw, sabi nyo yung battle ko, ini-skip? Okay lang mga brad. Yung battle mo kay Dusky, pinanood ko. Yung ads. Ang yabang-yabang, kala mo kung sino tong mangmang. Ang lakas nung round 3 mo kay Dusky. Pero kay Badang. Oo, binigyan mo ako ng linya. Malugod ko yung inaamin. Pero yung laban nyo ni Pukuda, yung show ko reference, di ba? Sa akin yun nanggaling. Diba? Oo, tignan mo, sumasagot oh. Tignan mo naman, bad trip na. Sakto lang na meron kang tear. Here kasi iyakin ka. At ikaw, sabi mo, inium namin lambanog. Ang galing ni Lipcram. Nasa si Lipcram daw natin. Nagkakamali ka, Brad. Alam mo, iniinom namin? Wala. Yan pala si Jonas, hindi umiinit. Sabi na ito, pag ako daw nagsisipilyo, parang manicurista, sabi na ito ni pare, hindi yung manicure, putang ina mo, tawag doon, lagari! Tatanggalan ko kayo ng ulo, pero rounds na namin, game. Pinanood ko mga battle mo. Puro ka, ha? Ha?
okay na sana. Kaso nung binilang ko na yung ha? Dami kong tawa. Ako rin, ang dami kong tawa. Kasi sanay daw siyang wala siyang fan. Talaga? Malaman-laman ko, may fan page ka? Tanga ka. Kung sanay kang wala kang fan, pero ngayon, gusto na laging hinahangaan. Masyado nang naging padiva, naging kabilang lang sa bida, naging balingbing na ang puta, naapektuhan ka na ng sikat, nawala sa iyong probinsya, kaya nangailangan na rin ng fan, iba kasi yung klima sa Manila. At itong humble, biglang yumabang, pero ubod tulang duwag. Kung sino pang nanalo sa Royal Rumble, siya pa yung palang bayag. Dala lang naman ang takot kay Badang, kaya kumampi ka kay Sur. Dating tinawag lang pang rescue, ngayong ginawa ng pang secure. Kasi hindi daw payapa ang resulta. Pag ito nakipagbangsamoro, naniwala ka kagad, paano yan makikipagbangsamoro? Sa batang rebelde pa lang, patay ka na dapat. Kaya nakakapagtaka. Nakuha mo yung mga votes, ano to, lokohan? Baka yung judges, binigyan mo ng stove kasi nagkalutuan. Tangina mo, wala ka namang magandang binanat, ginaya mo lang yung ating ni Bunak. First gawin nating literal. Gusto ko ipasa mo rin to sa Facebook, ha? Nang makita nilang pinaiyak ka ng bungal. At ikaw? Sinulatan ka niya kay Delo? Yun ang sabi niya. Kaya pala nung finals, nauutal sila, tila karag na makina kasi nag-iisa na lang yung Delo, pinaghatian pa nila. Kala ko ba malinis ka magtrabaho? Magaling na empleyado, dugot pawis pinaya mo. Sa mga napala mo, ngayong sumingaw na yung baho, niloko mo mga tao. Anong employee of the year? Baka ikaw mismo yung amo, kasi alam na ng lahat na may katulong kagago. At ikaw sobrang buraot mo. Pati si Boss Ivan sa galawan mo nabibigla. Tanginan to, nagsusulisit sa may mga fish pond, nagpapa-sponsor ng isda. Pero binibigyan naman siya agad. Kaya tuwang-tuwa si Makmak. Pasalamat ka raw, hipak ka, kaya binigyan ka ng sapsap. Pero hindi, ultimo sa marijuana, sa hingi lang yan umaasa. Rumoksi ka rin, tol. Sa bagay, siya yung henyong sa Kuragi. Sanay siyang di umi-score. Pero hindi lang marijuana. Ultimo siya bu, sinusunog. Di ka na daw natutulog. Tambayan niya, Cannon Road, naghihintay ng batong mahuhulog. Pero meron pa diyang mas grabe. Si Boss Ivan din mismo nagsabi na kaya ka daw umalis ng Cavite kasi yung matalik mong kumpare ninakawan mo ng kalapate. Oh. Huling-huli ka raw sa akto. Kada madadakma mong neto, inilalagay mo sa box ng sesto. Kaya alam nyo na ngayon na yung nagbebenta ng kalapate sa internet, si Sorhenyo yun. Okay, nakakatakot daw kayong kalaban. Sabi ng tagahangan nyo na JJ. Ba't kami matatakot sa MS? Nasa 3Gs yung rese. Kahit sa pangalan mang ibase, hindi kayo makakapatas. Pagkat kami pa rin ang swerte. Sa inyong ipapamalas kasi kayo daw ang aming break. Kami ay ginanahan. Ano bang ginagawa sa break? Di ba tinatapakan kahit manalo matalo sa amin ang kalangalan? Kaya tapos, wala nang dapat pag-usapan. Kaya ngayon, iribat nyo na. Mga linya naming winaksi. Alam naming magaling kayo. Di namin yun matatanggi. Pumalag kami ngayong gabi at sila mismo yung saksi. Kaya sa eager nyo na magwagi, hindi kami agree. Sa tingin ko yung second round nakuha ni Mot at Sorhenyo. Maraming mga statement nang nabinigay si Lipcram at Jonas. Pero Mot and Sorhenyo sa second round. Even though merong disappointment ng konti kay Mot sa pag-accept niya na naghahati sila ng premyo dahil benta laban. Which is parte talaga yan eh. Kahit saan talaga scripted na rin yung mga laban. Ganun eh. Pero diba, kailangan talaga salain talaga yung mga hurado eh. Tuloy natin. Nasa judge talaga. Kami ang saksi. Yan ang sabi nitong gago. Oo, saksi kasi kamukha mo si Arnold Clavio. Tangin na neto. Ang lakas pa mangulit ng mga galawan. Talagang ako'y napa-oh shit. Ito kasing liit ni Unanay. Ito galawang boyet. Tapos pinanood pa yung laban namin ni Dasky. Tanginang ito wala sa hulog.
Ba't di mo panoorin yung laban natin sa Baguio para makita mo kung paano kita dinurog? At ikaw, susuntukin ako ng bungal? Tanginan to, ang dami mong malalaman. Ang dami mong nalalaman. Gusto mo, magsuntukan tayo sa labas para pati nguso mo mabawasan. Tol, naalala mo yung sa Nike? Yung laban nila ni Flick G? Yung may space bar siya na skimming? Puta, ginaya na si Tipsy? Oh, di ba nagpapakaluni ka? Pues makukuha mo tong question. Magnanakaw na nga, ninakawan mo pa? Ano yon, Inception? Napakatanda mo na sa eksena, dinadaig ka pa ng bata, sobrang hina mo lumetra at bibihira pa tumama. Sabi mo kay Shea sa laban, ikaw si JB Sebastian, pues mali ka ng akala. Hindi kasi JB ng komando, kasi mga tira mo bahala. Magkapwa tayo rep dahot ni price tag, pero ako lang dito yung subok. Kasi nagawa ko ng mag-comeback habang nanatili kang support. Gusto ka na nga daw niyang bitawan eh. Alam mo ba ang reason niya bugok? Bakit ka pa daw niya hahawakan kung di ka naman bumubutok? At ikaw, isa ka lang peke na makata sa pagpapag-ghostwrite ka na sanay. Ako mismo saksi sa pagpapatulong mo kay Mab ng bahay katay. Kaya tama lang na ginaya mo yung galawan ni Smart. Kasi di ka rin makikilala kung di ka sinuportahan ng Mab. Oops! Huwag mo nang binabanggit. Matagal niya na yung tinalikuran, mas pinili niya silip. Ang masakit, pati yung kaibigan niyang si Mastafit. Iniwan niya na rin ang pinalit si Pastatit. Gago talaga. Simot yan. Kaya mo't galing yung linya na po. Taka na ito simot. Malakas mga asar. Sa Cavite. Na-bitter pa si Bigyan na natin ng alas na simot. Gago talaga ito simot. Kala na mo, pogi. Pogi. Gago. Lakas mga asar simot. Puta. Visit. Kabats ko sa New School yan dati. Kaso humina karir neto. Naturingan kang tagabulihan at makulit kang araw pero ba't sa listahan ng maingay di ka na-call out ng maestro? Oo, hindi sila na-call out kasi mga wala naman tatag yan. Bukod sa walang class, hindi pasik, kaya hindi classic ang labas niyan. Mga letra namin, merong bilang na parang plaka ng sasakyan. Kaya nga bawat paandar namin nakalista na sasakyan. Speaking of napalista, ang haba pa mag-shoutouts nitong si Jonas at si Phil. Bago lumaro, ang daming Shoutout kay Sak Maestro. Nabanggit siya dito. bate. Kala mo contestant ni Kuya Will. Lalo na to kapag bumate, puta kasama pa buong angkan. Tapos pag oras na ng performance, puta sasayaw-sayaw lang. Kaya wala sa tandem nyo, wala kang bilang. Isa ka lang sukdulang bano. Binuhat mo lang yan. Sa madaling sabi, siya yung may utang sa'yo. Tapos nung laban nyo sa pambababae, nilaglag ka ng kupal na to. Bumbay ka nga kung sino may utang, siya yung nagulog sa'yo. Sige, labasan na ng baho to pare. Usapang palikuran ba? Lipram, hindi ka daw nagbubuhos ng tae, hinayupak ka. At ikaw pa mismo nagsabi, dapat nga kilabutan ka. Hindi siya nagbubuhos ng tae kasi ayaw niya paliguan ka. Pero seryoso, mula sa buhay at sunugan, sunod-sunod na laban, halos wala ng pahinga. Mga ideyang baliktaran, halos nagamit na sa iba. Kaya pagdating sa salita, wala nang gana, baliktarin pagdating sa kanila. Teka, walang gana, balik ta rin? Laruin nyo tang ina kung babali-balik ta rin, walang kalabang tinira. Kasi dinauubusan to ng gutom kung akala nyong busog na. At tagda kaming sumalubong sa lahat ng mga susunod pa, kaya sa lahat ng bayaw nyo na pumunta. Salamat sa dalawa nyong pinapunta. Pinapangako namin ngayong gabi may 3GS na tumba. Teka lang. At kung sakaling manalo kayo, sige, mga tropa naman kayo, sa inyo na yung karangalan. Pero sumobra kayo sa oras, pinatunayan nyo, di kayo lalaki, di kayo sumusunod sa usapan, mga putang ina nyo. 48 lines! Tang ina nyo ah. Iyakin talaga ang puta. Nasa tatumisis ko eh. Unnecessary flex na gano'n, hindi na kailangan. Nakasarat ka tuloy ni Jonas. Iyakin talaga ang puta. Galit na galit, kala mo may kausap ka. Kala mo kung sinong matalino? Etong si Bugbog.
Huwag ka mag-alala, pag binuhusan niya yung tae na, sabay ka ng lulubog. Tangina mo ka pare, di ako matatakot sa'yo kahit meron ka pang kulangot na permanente. Ay ba't ba gusto mo? Eto sur, yung luyang binigay mo, hindi ko na babalik. Ganun ako mag-rebat, hindi masakit. Tangina. Oo, pareho kaming red na hood. Kasi si price tag, nausayang kay Undok. Nawakan niya ako, di ako pumuputok kasi ako yung matalas sa hukbo. At ikaw naman, kung usapang Wonder Pets, ikaw si Mingming. Ikaw daw yung reporter sa saksi, ikaw naman si Tunying. Yun na, huwag na natin papahin kasi baka magalit na yung kumpara natin. Baka bawasan yung pakingkim sa anak ko. Game, may tanong lang ako, Mot. Bakit ito kinampi mo? Di ba dapat si Santos? Kasi kagrupo mo na siya magmula nun. At kasama mo siya sa kanta na sa haring araw lumamon. Pero nagbilad ka rin sa sikat sa pagiging tanyag at magiting. Kaya ang sakit ng isipin, naiiwanan mo rin pala ang iyong kasama sa lilim. Kaya sa iyong napiling padrino, hindi ka naging matalino. Sa'yo na nanggaling mismo na di pwedeng panabong tong hen nyo, ba't sinama mo pa rito? At ba't ba kami nabibilib dito? Puro lang naman kayabangan yan. Puro ka tinapos mo yung law. Bagsak ka naman sa bar exam. Putalo lang tinapos mo? Anong akala mo? Nice sur? Ako nga 15 lang yung baon ko, pero tinapos ko high school. Tapos proud ka pang tinalo mo si Krega, inag-choke naman si Repa, nakuha mo pang ipagyabang, hindi na yung pasok sa panlasa. Alam mo yung problema, na wala kasi yung utak ng iyong dinakdakan. Utak, dinakdakan, di na naman kayo nakahirit. Panis yung setup mo na may laman sa setup na ginamitan ko ng isip. At ikaw, sila lang nagpapalakas ng banat mo. Kaya yung tunog, bomba. Idadaan niya lang sa intense na delivery, tapos yun na, bongga. Pinaburan nyo kasi masyado. Kahit yung banat, di kalakasan. Paano nga naman masisilip? Kapalpakan kung automatic na palakpakan. Kaya yung kinunsintin yung bata, sa adik sumama na. Natutunan na magnakaw. Ultimo laban, nabenta na. Kaya nung finals ng sunugan, dismayain yung inabot. Ito ang resulta ng isang batang hindi nyo pinalaki ng maayos. At ikaw, lagi mong sinasabing ikaw si KD. Ikaw si Benji. Sakuragi. Lebron. Ni isa, wala kang kahit doon. Tsaka paano ka naging Benji para sa tangina mo? Ang kamukha mo si Torion. At siya rin daw si Jaworski. Pwes hindi ako natakot. Masahol pa ako kay Pachulia. Pag sa court ako pumasok, babaldaduhin kita pare. Kapag tayo ang nag-abot, sunod-sunod ang iyong bale. Nang wala ka ng masahod. Kaya sa hiling mo na friendly battle, ito'y kabalik ka rin sur. Kami ay kakatay ng kaibigan at babali ng rule. Pagkatapos naming magrepuhan itong idol yung full, makikita nyo sa kanyang katauhan yung Agusan del Sur. Okay. Tsaka bakit magalit na galit ka pag hindi ka ginigis sa Baguio? Tangina! Barya-barya na lang yung kita ron sur, sumasabit ka pa. Di ba icon ka na? Kala ko pa naman pang libo na galawan, pang coin lang pala. Ang ilan to, gahaman. Mga rapper sa Baguio, ginagatasan. Alam mo, di mo sila masisisi kung ayaw na nilang magbulag-bulagan. Sawa na daw sila sa yung galawan na mag-agaw ng pagkakakitaan. Kaya ikaw, yung Henry C. ng Baguio, sa taglay mong kakupalan. Kasi pag pera daw usapan, itong singket na may sariling mall ang numero 1 sa listahan. Okay. At ikaw, pag-usapan naman natin ang estilo mong baliktaran na ikaw daw ang nagpauso. Puta, 2012 pa lang, gamit na yan, tapos binitbit mo pa rito. Kayo naman, mga ignorante, sige tanggap lang ng tanggap. Ikaw para kang bugaw, tangina mo, kasi nagbibigay ka ng laspag. Mula kay Notorious, Wow. Tipsy D, Balakid, nagamit na nila yan. Tapos aangkinin mo yung titulo, pues, mahiya ka naman. So ano sasabihin mo? Tapos na yon, iba na ngayon, di namin yan tatanggapin. Dahil lang naging parte na ng kasaysayan, di na kayang tanggalin. Kaya kahit anong klaseng palusot o laro sa salita man ang gawin,
sedula. Sa tingin ko nakuha ni Mot at saka ni Sorhen yung third round. Kasi yung bagay na sinasabi ni Lipcram at ni Jonas, almost the same lang nung idea doon sa first round nila. Kaya nga sinabi ko kung sana na-adjust nila yon, konti lang sana, kumuha lang sila mga 4 na punchline doon at nilagay nila sa second and third round yung iba. Magiging much effective. Kasi yung baliktaran na yun, almost na nasa idea rin yun ng pagnanakaw, di ba? Na parang pagkopya mo na style dati pa na ginagawa. So parang napapansin ko na kahit yung mga fans napansin nila na hindi na yung ganun ka-effective, which is understandable naman kasi binigay nila lahat sa round 1 eh. Kaya nanalo si Lipcram at Jonas sa round 1 kasi nandoon lahat ng bagay na pwede talagang itira sa kanila. Kung nahati nila ng maayos yun at kinategorize nila at na-portion nila, pag sinabing portion yun, parang etong bar na to para dito lang talaga. Etong bar na to. Kasi siguro nag-rely sila sa idea na meron pa tayong pero hindi nila naintindihan na yung first round nila yung pinaka-intense na round sa lahat ng round na ginawa nila. Kahit ako naghihintay ako ng much better pa na punchline na pwede tumapat doon sa round ni Mot at Sorhenyo para sa third round. Kasi yun, mas kakaiba din yun eh. So, bawat round ni Mot at Sorhenyo, talaga may distinct na personality. So, yung doon naman sa kay Lipcram at Jonas, parang yung first round lang talaga yung sa tingin ko yung talagang tumatak talaga. So, first round, bigay ko kay Lipcram at Jonas, pero second and third round kay Mot at Sorhenyo. So, para sa akin, ang panalo si Mot at saka si Sorhenyo. Pero tingnan natin kung ano sabihin ni Enigma. Day 2, Mot at Sorhenyo versus Jonas at Lipcram. Magingay para sa laban na yun. Shoutout sa kanilang 4. Yan yung mga sobrang solid na laban. Hindi naman importante kung sino nanalo. Formality na lang yan. Pero ang boto ng urado, 4-1, Mot at Sorhenyo. Sabi ni Mot, what? Deserve nyo naman yun eh. Tama naman yung pagkakaboto doon. Siguro dahil si Mot wala siyang confidence pagkalaban niya na jokester eh. Alam niya kasi na mapapahiya siya sa mga ganun. Pero kailangan mo maging confident sa bars mo kasi meron ka naman talagang bars eh. Kasi nakita ko parang nabubuli siya sa joke ni Lipcram at saka ni Jonas, which is magaling talaga at maganda talaga yung mga rebat nila. Pero minsan hindi rin talaga sasapat yun eh. Tuloy natin guys. Ano natin siya? Para sa akin na yun. Para sa akin yun. Pasok pa rin naman sa oras yun. Kaya lang may usapan kami. Mukhang 48 din naman. Mukha lang makakasiguro dahil sa rival. Thank you sa kanilang dalawa. Alam, kahit pag-rebat pa, kahit humaba pa, at the end of the day, kahit gano'n pa kahaba, kung yung content mo hindi naman gano'n kabigat, wala pa rin yun. So, wag nyo nang isipin yung oras. Pag sinabi ni Enigma na ganito yung oras, mag-stick tayo doon sa sinabi ni Enigma kasi siya yung presidente, it's king's rule. Pero pag kayo lang, may usapan kayo, ano na yan, guys. Kasi kahit magpahaba pa si Lipcram at Jonas, pag yun at yun lang yung angulo na pwede nang sabihin, para sa akin, hindi pa rin yun mananalo. Kasi kahit gaano pa i-angulo nila yon, pag isang substance lang yung binibigay nila at maraming salik yun, useless pa rin. Kasi at the end of the day, isang punto lang yung sinasabi. So, sa tingin ko, nakuha pa rin ni Sorhenyo kahit maghaba pa sila sa second and third round. Kahit umawat pa sila ng 10 minutes. Kasi kung yun at yun palagi yung point nila, it's not gonna happen. Ganun pa man guys, sana nagustuhan nyo yung reaction video na yun. Ito, bibigyan ko to ng 10 kasi napakagandang laban eh. Dikdikan talaga. Although, may kita mo na talaga yung difference pag napapalood mo ng matagal. May kita mo yung difference nung bawat round eh. Tapos pag syempre nasuri mo na o papaano, meron kasing style talaga ng pagsulat si Mot at Sorhenyo na sa tingin ko bagay sa kanilang dalawa. Ganun pa man guys, galingan ninyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya niyo, mga kaibigan niyo, mga tao na nakapaligid sa inyo. At higit sa lahat guys, lagi ko sinasabi, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Vlog po. Huwag nyo kalimutan guys, i-like, i-share yung video at mag-subscribe kayo. At sa description, nandiyan yung bago kong kanta, paulit-ulit. Ingat kayong lahat dyan, Plan motive nga pala ng Good Bro. Ingat. Peace.